Pilit niyang inangkin ang lahat. Ang asawa ko, ang tahanan ko, at ang pag-ibig na inakala kong akin. Sa mismong bubong ng aking sakripisyo, narinig ko ang tawa ng babaeng sumira sa aking pamilya habang bulag na sumasamba ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Hindi kanya kailangan, Tessa, kundi bilang katulong. Ang matalim na sampal ng katotohanan, ngunit tapos na ang panahon ng aking pagluha. Mula sa abo ng pagkawasak, babangon ako at ipapakita sa kanila ang tunay na mukha ng karma. Handa na ba silang masunog sa mismong apoy ng kanilang kasakiman? Pilit niyang inangkin ang lahat, ang asawa ko at ang tahanan ko. Sa mismong bubong ng aking sakripisyo, narinig ko ang tawa ng babaeng sumira sa pamilya ko. Habang bulag na sumasamba ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Nilapastangan nila ang aking kabutihan, ngunit tapos na ang pagluha. Mula sa abo, babangon ako upang sunugin ang kanilang ilusyon. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng pagbawi? Konti na lang, Stella. Kasama ko lang siya dahil sa utang na loob at awa. Pero ikaw at ang anak natin ang totoong buhay ko. Magtiis ka lang ng kaunti pa. Malapit na tayong magsama ng buo. Unti-unting lumayo ang pandinig ni Tessa mula sa awang ng pinto. Sa mga oras na yon, hawak niya ang mainit na plansa, maingat na pinapakinis ang kurbata at ang paboritong asul na suit ni Anton. Ito ang isusuot sana ng kanyang asawa para sa kanilang ika-10 anibersaryo mamayang gabi. Isang dekada ng pagtitiyaga, isang dekada ng pag-ako sa mga utang ng lalaking ito noong panahong wala pa itong nararating, kapalit ng isang salitang nakakadiri sa pandinig. Awa. Kasama lamang siya dahil sa awa. Parang tinubog sa yelo ang buong katawan ni Tessa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang di nakikitang kamay. Nag-iwan ng mapait na lasa ng pagkakanulo. Naging manhid ang kanyang mga daliri. Bumagsak ang mabigat na plansa mula sa kanyang pagkakahawak. Dumapo mismo sa dibdib ng paboritong damit ni Anton. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata dahil ang pinakamatinding sakit ay hindi kayang isigaw. Ito ay nananahimik, pilit na dinudurog ang kaluluwa mula sa loob, nilalamon ang bawat natitirang piraso ng pag-ibig. Unti-unting nasunog ang tela. Naglabas ng manipis na usok na pumailan lang sa hangin, kasabay ng pag-abo ng kanyang 10 taong pananalig sa isang kasal na puro kasinungalingan. Ano ang halaga ng isang asawang nagpakababa at nag-alay ng lahat kung ang turing lang sa kanya ay isang pansamantalang masisilungan? Imbes na magwala, sipain ang pinto at kalmutin ang mukha ng asawang patuloy na bumubulong ng mga matatamis na pangako. Sa kabilang linya, tahimik na hinugot ni Tessa ang saksakan ng plansa. Ang nasunog na damit na may malaking itim na butas ay mabilis niyang itiniklop. Hindi niya ito itinapon. Itinago niya ito sa pinakailalim ng basurahan sa banyo. Tulad ng pagtatago niya sa sarili niyang wasak na pagkatao. Lumakad siya patungo sa lababo at binuksan ang gripo. Ang patuloy na pag-agos ng malamig na tubig ay tila humuglas sa kanyang kalituhan. Naghilamos siya ng mariin, kinukuskos ang balat hanggang sa mamula ito. Humarap siya sa salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Isang babaeng nagmukhang pagod dahil sa walang tigil na pag-aasikaso sa negosyo at bahay para hindi na mahirapan ng asawa. Hindi siya pwedeng magwala ngayon. Ang mga eskandalo sa kalsada at pagmamakaawa ay para lamang sa mga taong walang laban. Siya si Tessa. Siya ang may hawak ng titulo ng bahay na ito. Siya ang pundasyon kung bakit nakatayo ng tuwid si Anton sa lipunan. Kung gusto ni Anton ang dalawang buhay, bibigyan niya ito ng bangungot na hindi nito malilimutan. Kinagabihan, sa isang formal na hapagkainan na siya mismo ang naghanda, gamit ang kanyang pinaghirapang pera, nakaupo si Anton sa kanyang harapan. Ang paligid ay nababalot ng isang
Mapanlinlang na katahimikan, binabasag lamang ng paglapat ng mga kubyertos sa porselanang pinggan. Nakangiti si Anton, isang nangiting punong-puno ng pagkukunwari, bago inilapag ang isang maliit na kahon sa harap ni Tessa. Happy anniversary, hon! Para sa 10 taon natin. Malambing na wika ng lalaki. Pilit inaabot ang kamay ni Tessa sa ibabaw ng lamesa. Binuksan ni Tessa ang kahon. Isang mumurahing kwintas na halatang binili lang nang madalian sa gilid ng kalsada. Sa isip ni Tessa, naisip niya kung magkano kaya ang ipinadala ni Anton kay Stella ngayong araw gamit ang perang mula rin sa pinagsamang negosyo nila. Tiningnan ni Tessa ang kwintas. Pagkatapos ay dahan-dahang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. Itinaas niya ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ni Anton. Malamig, walang kahit anong emosyon na tila nakatingin siya sa isang estranghero. Thank you, Anton. Malumanay na wika ni Tessa idinadaan ang daliri sa gilid ng kanyang baso ng alak. Pinagmamasdan ang mapupulang likido na tila dugo sa ilalim ng liwanag. Pero may mas gusto akong regalo ngayong gabi. Kahit ano, hon. Sabihin mo lang, bibilhin ko. Madaling tugon ng lalaki. Pilit nagmamalaki sa kabila ng katotohanang alam ni Tessa na simot na ang bank account nito. Sumandal si Tessa sa kanyang upuan. Ipinatong niya ang magkabilang siko sa lamesa at pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Hindi siya kumurap. Tinitigan niya ang kaluluwa ng lalaking kaharap niya at binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Dalhin mo siya rito, pati ang bata. Ayokong nagtatago kayo sa mga mumurahing motel o sa inuupahan niyang bahay. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Anton na tila binura ng isang matalim na kutsilyo. Namutla ang kanyang mukha na parang biglang naubusan ng dugo. Binitawan niya ang hawak na tinidor at napaayos ng upo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot, pagkalito at pagkabigla. Umikot ang kanyang paningin. Nakikita ba siya? Narinig ba siya? May nagpadala ba ng mga litrato? Hon? Ano bang sinasabi mo? Anong bata? Sinong siya? Nautal na tanong ni Anton. Pinagpapawisan ng malamig sa kabila ng aircon sa silid kainan. Humigop ng kaunting alak si Tessa. Ninanam namang pait nito bago muling magsalita sa isang tinig na mas nakakatakot pa kaysa sa isang nagwawalang sigaw. Walang galit sa boses niya. Tanging isang nakakamatay na pormalidad. Huwag na tayong maglokohan sa mismong anibersaryo natin, Anton. Si Stella, ang anak ninyo. Bukas ng umaga, gusto kong makita sa mismong sala natin ang babaeng pinagkakautangan mo ng loob at sinasabi mong totoong buhay mo. Inilapag ni Tessa ang baso. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Tutal, bahay ko ito, di ba? Ako ang pipili kung saang kwarto sila matutulog bukas. Nanatiling nakatitig si Tessa sa nangangatal na asawa na tila na paralisa sa kanyang inuupuan. Ang laso ng katotohanan ay nakahain na sa kanilang lamesa. Kakayanin ba ng lalaking ito na lunukin ang mismong apoy na kanyang pinasimulan? Ngayon? At iniimbitahan siya ng kanyang asawa sa isang laro na wala siyang kawalasan. Hindi kailangan ng ingay upang maramdaman ang pagdating ng isang bagyo. Sapat na ang bigat ng hangin at ang panlalamig ng paligid. Kinabukasan, ang marangyang gate ng tahanan ni Tessa at Anton ay dahan-dahang bumukas para sa isang sasakyang hindi kabilang doon. Mula sa loob ng bahay, nakatayo si Tessa sa gitna ng sala. Suot ang isang puting sutla na damit na tila baluti ng isang reyna. Walang kaba sa kanyang dibdib, tanging ang matigas na pasya na gawing impyerno ang paraisong ninanais ng iba. Bumaba si Anton mula sa sasakyan, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Ngunit ang babaeng sumunod sa kanya ay kabaligtaran. Si Stella ay lumabas na tila isang nagwagi sa labanan. Hawak niya ang mga mamahaling bag, suot ang malaking salamin sa mata, at isang pilit na ngiti na puno ng kaplastikan. Sa kanyang tabi,
ay ang 6 na taong gulang na si Leo, isang batang payat, namumutla at ang mga mata ay puno ng takot habang nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Nang pumasok sila sa loob, ang bawat hakbang ni Stella sa makintab na sahig ay tila mga patak ng lason sa isang malinis na batis. Tumingin si Stella sa paligid. Hinahaplos ang mga mamahaling dekorasyon na alam niyang dugo at pawis ni Tessa ang bumili. Anton, siguradong sigurado ka ba rito? Ayokong maging abala. Baka kasi may hindi matanggap ang presensya namin. Wika ni Stella sa isang boses na parang huni ng ibon, ngunit may talim ng isang patalim. Tumingin siya kay Tessa, naghihintay ng galit, naghihintay ng pagsabog. Ngunit hindi siya binigyan ni Tessa ng kasiyahang yon. Lumapit si Tessa ng may dahan-dahang hakbang. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana at kasing lamig ng marmol. Welcome to my home, Stella. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang lahat ng sulok ng bahay na ito. Alam ko rin kung saan dapat ilagay ang bawat bagay, lalo na ang mga basurang hindi dapat naririto. Sandaling napatigil si Stella, ang kanyang ngiti ay nanginig. Agad siyang humawak sa braso ni Anton, nagpapanggap na nasasaktan. Anton, narinig mo ba yun? Parang hindi naman yata kami welcome dito. Tessa, please. Nag-usap na tayo. Pakiusap ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagsusumamo. Hindi niya kayang tingnan ng diretso ang kanyang asawa. Hindi siya sinagot ni Tessa. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa batang si Leo. Sa gitna ng kanyang naglalagablab na puot sa mga magulang nito, nakaramdam si Tessa ng isang hindi inaasahang kurot sa kanyang puso. Ang bata ay mukhang kulang sa aruga. Ang kanyang mga siko ay may mga bakas ng gasgas at ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tulong. Lumuhod si Tessa sa harap ng bata, isang kilos na nagpagulat kay Anton at Stella. Anong pangalan mo? Tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya, ngunit hindi nawawala ang awtoridad. Leleo po. Mahinang sagot ng bata, hindi makatingin ng diretso. Gutom ka ba, Leo? Pinaghanda kita ng gatas at tinapay sa kusina. Pumunta ka roon, utos ni Tessa. Nang tangkaing sumunod ni Stella sa bata, hinarangan siya ni Tessa gamit ang isang matigas na tingin. Ang bata lang, Stella. Mag-uusap pa tayo. Nang makaalis ang bata, agad na nagbago ang anyo ni Stella. Itinapon niya ang kanyang mga gamit sa sofa at tumingin sa itaas ng hagdan, sa direksyon ng master bedroom. Anton, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga sa kwarto natin. Iyong malaki ha? Iyong may balkonahe. Parang isang kidlat na tumama sa katahimikan ang sinabi ni Stella. Alam ni Anton ang panganib ng hiling na yon, ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig ang tunog ng pagpihit ng susi. Itinaas ni Tessa ang isang gintong susi, pinaglalaroan ito sa kanyang mga daliri. Makinig ka ng mabuti, Stella. Simula ni Tessa, ang bawat salita ay dahan-dahang binibitawan. Ang bahay na ito ay may mga hangganan. Ang master bedroom ay nananatiling akin. Kayo? Doon kayo sa dulo. Sa kwartong dati ay bodega. Malinis na yon. May kama at may bintana. Sapat na yon para sa mga taong pumasok dito nang walang paalam. Ano? Anton? Hindi ko kaya sa bodega. May hika ako. Alam mo yan. Pag-iinarte ni Stella, pilit na pinaiiyak ang sarili. Tessa, baka naman pwedeng... Hindi natapos ni Anton ang kanyang sasabihin nang itaas ni Tessa ang kanyang kamay. Wala kang say dito, Anton. Pinayagan ko kayong pumasok dahil sa awa at utang na loob na paulit-ulit mong sinasabi. Pero tandaan ninyo, ako ang nagpapakain sa pamilyang ito. Kung gusto ninyo ng marangyang kwarto, maghanap kayo ng trabaho at bumili kayo ng sarili ninyong bahay. Hanggang narito kayo, sa ilalim ng bubong ko, susunod kayo sa gusto ko. Tumalikod si Tessa at dahan-dahang umakyat sa hagdan, iniwan ang dalawa sa gitna ng sala.
Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, ngunit sa loob-loob niya, nadarama niya ang unti-unting pagguho ng kanyang sarili. Ang bawat salita ng pagmamaldita ay isang sugat sa kanyang sariling dangal, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang hindi siya tuluyang malunod sa sakit. Pagdating sa itaas, bago siya pumasok sa kanyang kwarto, tumigil siya. Narinig niya ang mga yabag ni Stella na sumusunod. Tumigil ang babae sa likuran niya, malayo sa paningin ni Anton na abala sa pag-aayos ng mga bag sa ibaba. Dito, sa gitna ng dilim ng pasilyo, lumabas ang tunay na pangil ng lason. Lumapit si Stella kay Tessa, sapat na upang maamoy ni Tessa ang matapang na pabango nito na tila gustong sumakop sa bawat espasyo. Akala mo ba nanalo ka na dahil ikaw ang may-ari ng bahay na ito? Bulong ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng puot at panuno. Kahit sa bodega mo pa ako patulugin, Tessa, tandaan mo ito. Sa gabi, kapag madilim na at tulog na ang lahat, hindi ang bahay na ito ang hinahanap ni Anton. Ako ang hinahanap niya. Ang katawan ko ang hinahanap niya. Bahagyang nanigas ang panga ni Tessa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang pagkabigla. Nanatili siyang nakatalikod, nakatitig sa pinto ng kwartong dati ay puno ng pagmamahalan. Pahiram muna ng asawa mo ngayong gabi, Tessa. Pagpapatuloy ni Stella, may kasamang mahinang tawa na tila kumakalmot sa kaluluwa ni Tessa. Tutal, sanay ka naman na sa tira-tira, di ba? Hindi sumagot si Tessa. Hinintay niyang pumasok si Stella sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo bago niya hinawakan ang kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang lason ay nasa loob na ng kanyang tahanan at alam niyang hindi lang ito mananatili sa bodega. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang gabi ay nangangako ng higit pang mga pasakit na susubok sa kanyang katatagan. Sino ang unang susuko? Ang asawang pilit na kumakapit sa dangal? O ang lason na handang ubusin ang lahat para sa sariling kaligayahan? Ang sikat ng umaga ay pumasok sa bintana ng kusina, ngunit hindi ito nagdala ng init sa nanalamig na atmosfera sa loob ng tahanan. Nakasuot ng kanyang formal na uniforme para sa trabaho, mahinahong inihahanda ni Tessa ang hapagkainan. Ang amoy ng sariwang kape at bagong lutong sinangag ay pumuno sa hangin. Isang karangyaan na tanging ang kanyang pera ang nakakabili. Dahan-dahang bumaba si Stella mula sa hagdan. Suot ang isang manipis na pantulog na halatang hindi angkop sa isang bahay na may ibang pamilya. Humikab siya ng malakas, tila inaasahang may magsisilbi sa kanya. Sa likuran niya ay si Anton, na ang mukha ay mas malalim pa ang eye bags kaysa noong nakaraang gabi. Halatang hindi ito nakatulog sa maliit at mainit na bodega. Ang bango naman ng kape. Anton, kuhanin mo nga ako ng isang tasa. Utos ni Stella, habang dire-diretsyong umuupo sa silya na dating inuupuan ni Lola Carmen. Bago pa man makakilos si Anton, dahan-dahang inilapag ni Tessa ang takure ng mainit na tubig sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa marmol ay tila isang babala na nagpatahimik sa lahat. Tiningnan ni Tessa si Stella nang diretso sa mga mata. Ang kapeng iyan ay binili ko para sa sarili ko at sa asawa ko. Kung gusto mo ng kape, Stella, may grocery sa kanto. Gamitin mo ang sarili mong pera at magtimpla ka sa sarili mong tasa. Wika ni Tessa sa isang tinig na walang galit, ngunit puno ng awtoridad. Tessa, ano ba namang klaseng pagtrato yan? Isang tasa lang ng kape, pagkakaitan mo pa. Singit ni Anton, pilit na ipinagtatanggol ang kanyang babae sa harap ng asawa. Hindi siya sinagot ni Tessa. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na sobrang kulay kape at inilapag ito sa harap ni Anton. Sa loob nito ay ang mga supplementary credit cards na dating hawak ng lalaki. Mga card na si Tessa ang nagbabayad buwan-buwan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nag-uusap ngayon, Anton. Panimula ni Tessa habang dahan-dahang humihigop
ng kanyang kape. Mula sa oras na ito, lahat ng credit cards mo na nakakabit sa account ko ay kanselado na. Ipinasara ko na rin ang joint account natin kung saan galing ang pambayad mo sa luho ninyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Mabilis niyang binuksan ang sobre at nakita ang mga ginupit-gupit na plastic na card. Anong ibig sabihin nito? Paano kami mabubuhay? Paano ang mga pangangailangan ni Leo? Simple lang, Anton, sagot ni Tessa habang binubuksan ang kanyang laptop upang tingnan ang benta ng kanyang butik. Gusto mo ng dalawang pamilya, di ba? Panindigan mo. Ang sweldo mo sa kumpanya ang gamitin mo para pakainin si Stella, para ibili siya ng mga designer bags na gusto niya at para sa pag-aaral ng anak ninyo. Ang pera ko ay mananatili sa akin. Simula ngayon, hati ang lahat sa bahay na ito. Ang kuryente, ang tubig, ang pagkain. Magbibilang tayo ng bawat butil ng bigas. Agad na nawala ang tamis sa mukha ni Stella. Ang kanyang mapanuring mga mata ay nag-apoy sa galit. Anton, sabi mo sa akin magiging komportable kami rito. Sabi mo, hindi mo hahayaang apihin kami ng babaeng ito. Hindi kita inaapi, Stella. Pagtatama ni Tessa. Ibinibigay ko lang sa inyo ang realidad. Akala nyo ba, ang pag-ibig ninyo ay sapat na para mabusog ang mga sikmura ninyo? Sige, subukan nyo. Anton, simula ngayon, kailangan mo ring magbayad ng upa para sa bodegang tinutulugan nyo. Maliit lang naman, friendly rate, para sa asawa kong naghahanap ng bagong buhay. Napaawang ang bibig ni Anton. Ang kanyang pride bilang lalaki ay tila nyuraka ng pino. Sa loob ng maraming taon, naging kampante siya dahil si Tessa ang sumasalo sa lahat ng butas ng kanilang pinansyal na buhay. Si Tessa ang nagbabayad ng insurance, ng amilyar, at maging ng mga bakasyon nila. Ngayong binunot na ni Tessa ang suporta, biglang naramdaman ni Anton ang bigat ng mundong kanyang pinasok. Tessa, hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya mo pa rin ako. Mahinang sabi ni Anton, tila nagmamakaawa. Pamilya mo rin sila, di ba? Balik na tanong ni Tessa habang tumatayo. Kinuha niya ang kanyang bag at hinarap ang salamin sa dingding. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang pulang lipstick. Sa kabila ng matatag na kamay, may isang butil ng luha na pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinahid bago pa man ito tuluyang lumabas. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya si Stella na nakatingin sa kanya ng may matinding puot. Isang puot na hinaluan ng takot dahil alam ni Stella na ang kanyang meal ticket ay unti-unti nang nawawala. Huwag kang mag-alala, Anton. Dagdag ni Tessa bago lumakad patungo sa pinto. Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, kahit tuyo lang ang ulam niyo, magiging masaya kayo. Di ba? Iyan ang sabi niyo sa mga text messages niyo nung nakaraang buwan. Nang makalabas si Tessa at marinig ang marahang pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan, sumabog ang tensyon sa loob ng kusina. Anton, gawin mo ang paraan. Hindi ako pwedeng kumain ng tuyo. At ang anak ko, kailangan niya ng bagong sapatos para sa school. Sigaw ni Stella habang hinahampas ang lamesa. Dahil sa galit, tinabig ni Stella ang tasang naiwan ni Tessa. Ang tunog ng porselanang bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig ay tila simbolo ng unti-unting pagkawasak ng kanilang ilusyon. Ang kape ay dumanak sa sahig, tila itim na lason na kumakalat. Sa gitna ng sigawan, isang matandang boses ang pumutol sa ingay. Anong kaguluhan ito sa bahay ng anak ko? Napatigil ang lahat. Sa may pintuan ng kusina ay nakatayo si Lola Carmen, ang ina ni Anton. Nakasuot siya ng kanyang tradisyonal na saya, may hawak na rosaryo, at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Stella. Ang presensya ng matanda ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa anumang salita ni Tessa. Sino ang babaeng ito, Anton? At bakit siya nagbabasag ng gamit sa bahay na hindi naman sa kanya? Ang mukha ni Stella ay namutla. Ang gabi ay tapos na at ang tunay na laban sa ilalim ng iisang bubong ay nagsisimula pa lamang. Ang presensya ni Lola Carmen sa loob ng kusina
ay tila isang malakas na amoy ng insenso sa gitna ng isang gulo. Mabigat, nakaka-pressure, at hindi mo maaaring baliwalain. Nanatiling nakatayo ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo, habang ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat dumi sa sahig, lalo na ang babaeng nakatayo sa harap niya. Anton, tinatanong kita, sino ang babaeng ito na tila reyna kung makapag-utos sa loob ng bahay ni Tessa? Ang boses ni Lola Carmen ay mababa, ngunit may talim, na tila humihiwa sa hangin. Napalunok si Anton. Alam niya ang ugali ng kanyang ina. Tradisyonal, madasalin, at higit sa lahat, tapat kay Tessa. Nay, si Stella po ito. Siya ang nanay ni Leo, iyong bata pong nasa kusina. Alam ko kung sino ang bata, Anton. Hindi ako bulag. Pagputol ng matanda. Tumingin siya kay Stella mula ulo hanggang paa. Ang itinatanong ko ay kung anong karapatan niya na magkalat ng dumi sa porselanang hindi naman siya ang bumili. Sinubukan ni Stella na gamitin ang kanyang pinakamabisang sandata, ang pagpapanggap na biktima. Pinilit niyang magtubig ang kanyang mga mata at lumapit kay Lola Carmen nang may pagpapakumbaba. Lola, pasensya na po. Nabigla lang po ako dahil po sa trato sa amin ni Tessa. Mahal ko lang po ang anak ninyo. At gusto ko lang pong mabigyan ng maayos na buhay ang apo ninyo. Ngunit hindi natitinag si Lola Carmen. Ang pag-ibig, iha, ay hindi nakikita sa pag-iyak sa harap ng matatanda. Nakikita yan sa ayos ng bahay, sa sipag sa paggawa, at sa dumi ng kuko ng anak mo. Nakita ko ang bata. Mukhang hindi man lang nasuklayan. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo siya gagawing miserable sa ilalim ng bubong ng legal niyang asawa. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Tessa mula sa garahe. Kalmado siya. Tila walang naririnig na gulo. May dala siyang mga supot ng groceries, mga mamahaling prutas, sariwang karne, at mga gatas na para lamang sa kanya at kay Lola Carmen. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inilagay ang mga ito sa isang hiwalay na pantry at sa isang malamig na kilos ay inilabas ang isang susi at inilak ang pinto nito. Nay, heto po ang mga prutas ninyo. Nakatabi na po ang lahat. Wika ni Tessa, hindi man lang tinitingnan sina Anton at Stella. Tessa, pati ba naman pagkain? Ilolak mo talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Anton. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan sa harap ng kanyang ina. Ang pagkain sa loob ng pantry na yon ay bunga ng pagod ko, Anton. Sagot ni Tessa habang naguhugas ng kamay. Hindi ako obligadong pakainin ang mga taong may sarili namang mga paa para magtrabaho. Kung gusto ninyong kumain, may palengke sa labas. Iyon ay kung may pera ka pa. Napayuko si Anton. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Kaninang umaga lamang ay tumawag ang eskwelahan ni Leo. Naniningil ng matagal nang hindi nababayarang tuition fee. Dagdag pa rito ang mga hirit ni Stella na kailangan nito ng bagong bitamina at mga gamit sa bahay dahil hindi raw siya sanay sa luma. Nang makaakyat si Tessa at si Lola Carmen upang magpahinga, naiwan ang dalawa sa kusina. Agad na sumabog ang galit ni Stella na kanina pa niya kinikimkim. Anton, nakikita mo ba yon? Inilak niya ang pagkain para tayong mga daga na nagmamakaawa rito. Sabi mo sa akin, kapag dinala mo ako rito, ako ang masusunod. Pero ano ito? Pinagmumukha mo akong katulong sa harap ng nanay mo. Sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Stella, tumigil ka na muna. Wala na akong pera, okay? Hindi ko na alam kung saan kukuha. Bulyaw ni Anton. Sa unang pagkakataon, ay napataas din niyang boses sa kanyang kinakasama. Wala kang pera? Iyong relo mo. Iyong Rolex na regalo sa'yo ni Tessa nung anibersaryo niyo dati. Ibenta mo yun. Isangla mo. Gawin mo ang lahat. Ayokong magmukhang pulubi sa bahay na ito. Mabalasik na utos ni Stella bago padabog na umalis at pumasok sa bodega. Naiwan si Anton na nakatitig sa kanyang mamahaling relo.
Ito ang huling piraso ng kanyang dignidad. Regalo ito ni Tessa noong panahong maayos pa ang lahat, noong naniniwala pa siya na si Anton ang kanyang mundo. Ang paghawak niya sa relong iyon ay tila paghawak sa isang piraso ng nakaraan na unti-unti na niyang winawasak. Kinahapunan, lumabas si Anton nang hindi nagpapaalam. Pumunta siya sa isang madilim na sanglaan sa kanto. Ang tunog ng bakal na rehas ng sanglaan ay tila isang hatol sa kanyang pagkatao. Inilapag niya ang relo sa ibabaw ng counter. Magkano ang makukuha ko rito? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng isang taong talunan. Samantala, sa loob ng bahay, nakatayo si Tessa sa balkonahe. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Naramdaman niya ang presensya ni Lola Carmen sa kanyang likuran. Anak, hanggang kailan mo titiisin ang ganitong dumi sa loob ng bahay mo? Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng tunay na pag-aalala. Humarap si Tessa. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit puno ng isang malalim na kapayapaan na nakakatakot tingnan. Nay, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para malaman kung gaano ito kadalisay. At ang lason, kailangan itong hayaang kumalat para makita mo kung ano ang kaya nitong ubusin. Hinihintay ko lang na maubos ang lahat kay Anton. Gusto kong makita niya ang pinili niya nang walang disguise ng karangyaan. Paano kung ikaw ang maubos, Tessa? Tapos na po akong maubos, Nay. Ang nakatayo sa harap niyo ngayon ay ang mga natirang abo na handa ng maging bagong lupa. Sa mga sandaling iyon, bumalik si Anton. Bit-bit niya ang isang maliit na bag ng groceries at ilang laruan para kay Leo. Ngunit ang kanyang mga braso ay wala na ang relong, dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Stella na masayang binubuksan ang mga supot. Hindi man lang tinatanong kung anong sakripisyo ang ginawa ni Anton. Ngunit ang hindi alam ni Anton, may isang bagay na nakita si Stella sa loob ng drawer ni Anton bago ito umalis. Isang lumang resibo ng isang alahas na hindi para kay Tessa at hindi rin para kay Stella. Sino ang isa pang babae sa buhay ni Anton? O may mas malalim pa bang lihim na itinatago si Stella na hindi pa alam ng lahat? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mitya na unti-unti nang nauubos. At sa bawat segundo ng pag-ikot ng oras na wala na sa braso ni Anton, ang pagsabog ay lalong nagiging tiyak. Habang ang mundo ni Anton ay unti-unting nilalamon ng dilim at pangamba, ang mundo ni Tessa ay nagsisimulang magliwanag sa isang paraang hindi inakala ng lahat. Sa loob ng kanyang butik, ang bawat disenyo ng damit na nakasabit sa mga rack ay tila mga simbolo ng kanyang unti-unting pagbangon. Ang bawat tahi, ang bawat butones, at ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng determinasyon. Isang hapon, habang abala si Tessa sa pag-aayos ng isang espesyal na gown, bumukas ang pinto ng kanyang shop. Pumasok ang isang kilalang mayamang kliyente, si Madam Victoria, na matagal nang hindi nagpapakita. Tessa, darling, I heard so much about your new collection. Sabi nila, iba na raw ang aura ng mga disenyo mo ngayon. Mas matapang, mas elegante. Bati ng ginang habang sinusuri ang mga gawa ni Tessa. Ngumiti si Tessa. Isang ngiting hindi lamang abot sa mga labi, kundi pati na sa kanyang mga mata. Salamat, Madam. Siguro dahil natutunan ko ng lagyan ng sarili kong kwento ang bawat disenyo ko. Wala nang takot, puro katotohanan na lang. Sa hapon ding iyon, selyado na ang isang kontrata na magdadala sa butik ni Tessa sa mga malalaking fashion shows sa ibang bansa. Ramdam ni Tessa ang isang malakas na pintig sa kanyang dibdib, isang pintig ng tagumpay na siya mismo ang nagtanim at siya rin ang nag-aani. Ang kanyang tagumpay ay hindi nakasandal sa pangalan ni Anton. Ito ay bunga ng sarili niyang galing, ngunit kabaligtaran ang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Habang si Tessa ay nagniningning sa kanyang trabaho, si Anton ay tila nalulunod sa gitna ng sala. Hawak niya ang bill ng kuryente na umabot sa 15,000 piso. Isang halagang dati ay barya lang para sa kanya.
Ngunit ngayon ay tila isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Anton, bakit ang init dito sa labas? Buksan mo nga ang aircon sa sala, hindi ako makapag-relax. Sigaw ni Stella mula sa loob ng bodega habang naglalakad palabas na paypay ng paypay. Stella, tignan mo itong bill. 15,000. Paano tayo makakabayad kung buong araw kang nakabukas ang aircon sa loob ng kwarto mo? Bulyaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng frustration. Anong problema mo? Sabi mo sa akin dati, bibigyan mo ako ng buhay na parang reyna. Ngayon, bill lang ng kuryente, nagrereklamo ka na? At saka, kailangan ko ng pera. Look at my hair, Anton. Ang dry na. Kailangan ko ng magpa-salon treatment sa mall. I need at least 5,000 pesos. Walang pakialam na sagot ni Stella habang sinusuri ang kanyang mga kuko. 5,000? Stella, isinangla ko na ang relo ko para lang may maipakain sa'yo at kay Leo. Wala na akong mahugot na pera. Then find a way. Asawa ka, di ba? O baka naman gusto mo lang talagang iparamdam sa akin na mas magaling si Tessa dahil siya ang may pera? Mapanuyang hamon ni Stella. Gaslighting ang kanyang ginagawa. Ipinamumukha niya kay Anton na ito ang may pagkukulang upang pagtakpan ang sarili niyang kasakiman. Dati, lahat ng hilingin ko, binibigay mo. Ngayong kasama na natin ang legal wife mo, bigla kang naghirap? O baka naman binibigay mo pa rin ang pera mo sa kanya? Ang mga salita ni Stella ay parang mga latay sa balat ni Anton. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Noon, inakala niya na si Stella ay isang anghel na biktima ng tadhana, isang babaeng kailangan ng kanyang proteksyon. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang babaeng walang ibang alam, kundi ang humiling at manumbat. Eksaktong 7:00 ng gabi, dumating si Tessa. Kagagaling lang niya sa isang marangyang dinner kasama ang kanyang mga bagong business partners. Amoy mamahaling pabango siya at ang kanyang mukha ay sariwa pa rin, tila hindi dumaan sa pagod. May dala siyang isang supot mula sa isang sikat na restaurant para kay Lola Carmen. Nay, heto po ang paborito ninyong steak. Kinain po natin ito noong nakaraang buwan, naalala niyo po? Malambing na sabi ni Tessa kay Lola Carmen, nakakarating lang din mula sa simbahan. Salamat anak. Ang bango naman nito. Nakangiting sagot ng matanda. Mabuti pa ang anak ko, laging nakakaalala. Naupo si Tessa at Lola Carmen sa hapagkainan. Ninanamnam ang masarap na pagkain habang nagtatawanan. Sa kabilang dulo ng kusina, nakatayo sina Anton at Stella. Nakatitig sa kanila habang ang nakahain sa harap nila ay ang murang noodles at tuyo na binili ni Anton kanina. Ang amoy ng steak ay humahalimuyak sa buong bahay, tila isang tahimik na pangungutya sa kalagayan ng dalawang taksil. Hindi matanggap ni Stella ang eksena. Gusto niyang sumugod, gusto niyang agawin ang pagkain ni Tessa. Ngunit ang malamig na tingin ni Lola Carmen ay tila isang pader na hindi niya kayang tulasin. Nang matapos kumain, pumasok si Tessa sa kanyang kwarto upang magpahinga. Nakalimutan niyang ilak ang pinto dahil sa labis na kagalakan sa kanyang tagumpay sa butik. Makalipas ang ilang minuto habang si Tessa ay nasa loob ng banyo para maligo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at kuryosidad. Sinuri niya ang mga gamit ni Tessa, ang mga mamahaling bag, ang mga alahas na hindi na isama sa nakaw niya, at ang maayos na kapaligiran. Nakita niya sa ibabaw ng side table ang isang folder na may nakasulat na Bank Confidential. Dahan-dahang binuksan ni Stella ang folder. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang bank statement ni Tessa. Ang dami ng zero sa balanse ay hindi niya mapaniwalaan. Mas marami pa itong pera kaysa noong panahong maayos pa ang pagsasama ni na Anton at Tessa. Ngunit hindi lang iyon. May nakita pa siyang isang dokumento sa ilalim nito. Isang listahan ng mga ari-arian na nakapangalan lamang kay Tessa, kabilang ang bahay na tinitirhan nila at ang lupang kinatatayuan ng opisina ni Anton. Kaya pala ang lakas ng loob niyang apihin kami.
Bulong ni Stella sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa isang masamang plano. Hawak niya ang leeg ni Anton. Pero kung mawawala ang lahat ng ito sa kanya, tignan natin kung makakangiti pa siya. Agad na itinago ni Stella ang folder nang marinig ang tunog ng pagpatay ng shower. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Dala ang isang mahalagang impormasyon na alam niyang magagamit niya laban kay Tessa. Habang naglalakad si Stella pabalik sa bodega, isang misteryosong text message ang pumasok sa kanyang cellphone. Stella, nahanap na kita. Ibigay mo ang pera ko o ako mismo ang pupunta sa bahay na yan para kuhanin si Leo. Nabitawan ni Stella ang kanyang cellphone. Ang tunog ng gadget na tumama sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Sino ang taong ito na nagbabanta sa kanya? At ano ang tunay na ugnayan nito sa batang si Leo? Ang lihim na pag-usbong ng tagumpay ni Tessa ay tila sinasabayan ng lihim na pagdating ng isang panganib na hindi inasahan ni Stella. At sa gitna ng lahat, si Anton ay nananatiling bulag. Walang kamalay-malay na ang mga babae sa buhay niya ay may kani-kaniyang lihim na nakahanda ng sumabog. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Tessa at Anton ay tila isang malapad na kumot na nagtatago sa mga sugat na hindi nakikita. Ngunit sa gitna ng hating gabi, ang katahimikang ito ay binuwag ng isang mahina at tuyong tunog, ang tunog ng sunod-sunod na pag-ubo ng isang maliit na bata. Sa loob ng mainit at masikip na bodega, nakahiga si Leo sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang kanyang balat ay naglalagablab sa lagnat at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. Sa tabi niya, si Stella ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay natatakpan pa ng isang facial mask at ang kanyang mga tenga ay nakasuot ng noise-canceling headphones. Para kay Stella, ang sarili niyang pahinga ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman ng kanyang anak. Sa kabilang panig ng bahay, sa loob ng malinis at malamig na master bedroom, nagising si Tessa. Hindi siya makatulog dahil sa dami ng iniisip para sa kanyang negosyo. Ngunit ang kanyang pandinig ay sadyang naging sensitibo sa bawat ingay sa loob ng tahanan. Narinig niya ang mahinang pagdaing ng bata. Kahit pilitin niyang maging matigas ang puso, kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili na ang batang iyon ay bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa, hindi niya kayang baliwalain ang isang nilalang na nagdurusa. Dahan-dahang lumabas si Tessa ng kanyang kwarto at naglakad patungo sa bodega. Ang init na sumalubong sa kanya mula sa pasilyo ay tila isang hurno. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Leo na nanginginig sa ginaw sa kabila ng init ng panahon. Ang bata ay pawis na pawis at ang kanyang mga labi ay mapuputi na. Leo! Bulong ni Tessa habang lumalapit sa bata. Hinawakan niya ang noo nito at halos mapaso siya sa tindi ng init. Tumingin si Tessa kay Stella na nananatiling walang kibo sa tabi ng anak. Isang matinding galit ang naramdaman ni Tessa. Hindi para sa pag-agaw nito sa kanyang asawa, kundi para sa pagpapabaya nito sa sariling dugo at laman. Kumuha si Tessa ng isang palanggana na ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan niyang pinunasan ng katawan ni Leo upang mapababa ang lagnat nito. Nagising ang bata sa lamig ng bimpo. Ang kanyang malalabo at nangingilid na mga mata ay tumingin kay Tessa. Tita Tessa, masakit po ang lalamunan ko. Mahinang ungol ni Leo, ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa daliri ni Tessa. Shh! Huwag kang mag-alala, Leo. Narito na si tita, gagaling ka rin. Sagot ni Tessa. Sa mga sandaling iyon, ang galit niya kay Anton at Stella ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang wagas na awa para sa bata. Ipinagtimpla ni Tessa ang bata ng gamot at maingat na pinainom ito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inayos ang higaan ni Leo at sinimulang kantahan ito ng isang lumang oyayi, isang paboritong kanta ni Lola Carmen. Ang malambing na tinig ni Tessa
ay tila isang mahiwagang gamot na nagpatigil sa pag-iyak ng bata hanggang sa muli itong makatulog ng mahimbing. Eksaktong 3:00 ng madaling araw nang bumukas ang pinto ng bahay. Dumating si Anton mula sa kanyang overtime sa opisina. Isang overtime na kailangan niyang gawin para lang mabayaran ang mga utang nila. Pagpasok niya sa bodega, napatigil siya sa kanyang nakita. Nakatayo si Tessa malapit sa pinto. Hawak ang palanggana, habang ang kanyang anak na si Leo ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng pag-aalaga ng babaeng kanyang niloko. Ang kaibahan ay napakasakit para kay Anton. Si Stella, ang babaeng akala niya ay mapagmahal, ay natutulog ng walang pakialam, habang si Tessa, ang asawang itinaboy niya, ang nagbibigay ng kalinga sa batang hindi naman sa kanya. "Tessa!" Mahinang tawag ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding hiya at pagsisisi. Tumingin si Tessa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, kundi pagkadismaya. "Mataas ang lagnat ng anak mo, Anton. Kung hindi ko siya pinuntahan, baka kung ano na ang nangyari sa kanya, habang ang nanay niya ay abala sa pagpapaganda." "Patawarin mo ako, Tessa. Hindi ko alam. Iyan ang problema mo, Anton. Palagi mong sinasabing hindi mo alam. Hindi mo alam ang halaga ko. Hindi mo alam ang totoo sa likod ng mga luha ni Stella, at hindi mo alam kung paano maging isang tunay na ama." Malamig na sabi ni Tessa bago siya lumabas ng kwarto. Ngunit ang tensyon ay hindi natapos doon. Ang ingay ng kanilang pag-uusap ay nagpagising kay Stella. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang facial mask at tumayo nang makita ang asawa. Ngunit nang makita niya ang pagtingin ni Anton sa kanya, isang tingin na puno ng pagkamuhing hindi niya kailanman nakita. Biglang uminit ang kanyang ulo. "Anong nangyayari dito? Bakit narito ang babaeng yan sa kwarto ko?" Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. "Kwarto mo? Bodega ito ng bahay ni Tessa, Stella. At narito siya dahil ginagawa niya ang trabaho mo bilang ina. May lagnat ang anak mo, pero tulog na tulog ka." Bulyaw ni Anton. Sa unang pagkakataon ay hindi na niya napigilan ang kanyang galit sa harap ni Stella. Ano? May lagnat siya? Hindi ko naman alam. At saka, bakit niya kailangang makialam? Pakitang tao lang ang ginagawa niya para magmukha akong masamang ina sa paningin mo. Lumapit si Stella kay Anton. Pilit itong hinahawakan. "Anton, huwag kang maniwala sa kanya. Pinaplano niya itong lahat para pag-awayin tayo." Tiningnan ni Anton ang kamay ni Stella sa kanyang braso. Dati, ang haplos na ito ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngayon, tila ito ay isang malamig na kamay ng isang taong hindi niya nakilala. Inalis niya ang kamay ni Stella nang may pandidiri. "Sapat na, Stella. Huwag mong gamitin ang anak mo sa mga laro mo. Mula ngayon, huwag mong subukang siraan si Tessa sa harap ko. Dahil sa bawat minuto na kasama kita, lalo ko lang nakikita kung gaano kalaki ang nawala sa akin nang iwan ko siya." Sabi ni Anton bago lumabas ng bodega. Iniwan si Stella na nakatayo sa dilim, nanginginig sa galit at inggit. Si Stella ay lalong naging desperada. Alam niyang unti-unti nang nawawala ang kontrol niya kay Anton. At habang tinitignan niya ang kanyang natutulog na anak, wala siyang naramdamang pagmamahal, kundi galit dahil ang bata ay naging dahilan para magmukha siyang talunan. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, nakasandal si Tessa sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang puso na mabilis ang tibok. Ginawa niya ang tama para sa bata, ngunit ang bawat tingin ni Anton ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o bahay. Ito ay naging labanan na para sa kaluluwa ng isang inosenteng bata at para sa huling piraso ng dignidad na natitira sa kanilang tatlo. At sa bawat pagsikat ng araw, ang mga pader ng kanilang tahanan ay tila lalong sumisikip, naghihintay ng sandaling
Lahat sila ay sasabog sa ilalim ng bigat ng kanilang mga lihim at pagkakamali. Ang bawat umaga sa loob ng tahanang yon ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa isang sugat na ayaw ng gumaling. Kinabukasan matapos ang gabi ng lagnat ni Leo, ang liwanag ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa kundi mas matinding pagkamulat para kay Anton. Nakatayo siya sa kusina, pinagmamasdan ang kanyang pitaka na halos wala ng laman, habang sa kabilang dulo ng lamesa ay nakaupo si Stella, abala sa pagrereklamo tungkol sa lasa ng murang kape. Hindi ko talaga maintindihan, Anton. Bakit kailangan nating magtiis sa ganitong klase ng buhay? Sabi mo, kapag dinala mo ako rito, matatapos na ang paghihirap namin ni Leo. Pero tignan mo, parang mas malala pa ito sa inuupahan nating kwarto noon. Reklamo ni Stella habang padabog na inilalapag ang tasa. Tiningnan siya ni Anton nang may halong pagod at inis. Stella, wala na akong pera. Isinangla ko na ang lahat para lang may panggastos tayo. At kagabi muntik nang mapahamak ang anak mo dahil mas inuna mo ang pagtulog kaysa sa kanya. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Dahil pagod ako, Anton. Pagod ako sa kakaisip kung paano tayo makakaalis sa impyernong ito. Biglang sumigaw si Stella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ginamit niya ang kanyang huling baraha, ang pagmamanipula sa damdamin ni Anton. Nakakalimutan mo na ba? Iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Isinakripisyo ko ang magandang buhay ko sa probinsya dahil naniwala ako sa mga pangako mo. Sinira ko ang reputasyon ko para maging kabit mo. Tapos ngayon, susumbatan mo ako dahil lang sa lagnat ng bata. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Lola Carmen. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na paparating. Nakita niya ang eksena at ang mga pekeng luha ni Stella. Isang magandang buhay sa probinsya, iha? Ang boses ni Lola Carmen ay malamig at puno ng panunuya. Huwag mong gamitin ang salitang sakripisyo sa harap ko dahil alam ko ang totoo. Nag-imbestiga ako, Stella. Hindi ka umalis sa probinsya niyo dahil kay Anton. Umalis ka dahil tinakbuhan mo ang mga utang mo at ang lalaking iniwan mo matapos mong maubos ang pera. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang labi ay nanginig. Hindi totoo yan. Sinisiraan niyo lang ako dahil ayaw niyo sa akin. Totoo o hindi, Stella, ang mahalaga ay nakikita na ni Anton ang tunay mong kulay. Pagpapatuloy ni Lola Carmen habang tumitingin sa kanyang anak. Anton, anak, dinala mo ang isang ahas sa loob ng bahay mo sa pag-aakalang isa itong biktima. Ngayong wala na siyang makuhang pagkain mula sa'yo, sisimulan ka na niyang tuklawi. Hindi makapagsalita si Anton. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Tumingin siya kay Stella at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang babaeng marupok at kailangan ng proteksyon. Ang nakita niya ay isang babaeng desperada na kumakapit sa kanya para sa pera. Ang ilusyon ng dakilang pag-ibig na ipinaglaban niya laban kay Tessa ay tuluyan nang nagkadurog-durog sa sahig. Dahil sa sobrang gulo ng isip, lumabas si Anton sa hardin. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng nara, nakita niya si Tessa. Nakaupo ito sa isang bench, payapang nagbabasa ng isang libro habang humihigop ng tsa. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balat na nagmumukha siyang isang anghel na hindi kayang abutin ng anumang dumi. Ang katahimikan ni Tessa ay napakalayo sa ingay at gulo na dulot ni Stella sa loob ng bahay. Dahan-dahang lumapit si Anton. Nais niyang marinig ang boses ni Tessa. Nais niyang humingi ng tawad o kahit man lang ay makaramdam ng kaunting kapayapaan na tanging si Tessa lang ang nakakapagbigay. Tessa! Mahinang tawag ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi siya tiningnan ni Tessa. Patuloy lang ito sa pagbabasa. Dahan-dahang inililipat ang pahina ng libro. Kung tungkol ito sa pambayad sa kuryente o sa pagkain ni Stella,
Anton, huwag mo nang ituloy. Nakapag-usap na tayo. Hindi ito tungkol sa pera, Tessa. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tama ka. Nagkamali ako. Masyado akong nabulag sa mga akala ko. Stella she's not who I thought she was. Sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala. Sa mga sandaling iyon, itinigil ni Tessa ang pagbabasa. Ipinatong niya ang kanyang libro sa kanyang kandungan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Anton. Walang galit sa mga mata ni Tessa. Tanging isang malalim na kawalan. Isang kawalan na mas masakit pa kaysa sa puot. Anton, pinili mo ang daan na ito. Ipinaglaban mo siya sa harap ko. Sinabi mo na siya ang kulay ng buhay mo at ako ang nagbibigay ng dilim. Ngayong nakikita mo na ang totoong kulay niya, huwag kang lalapit sa akin para maghanap ng liwanag. Wika ni Tessa sa isang tinig na kasing lamig ng yelo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi ko problema. Ito ang presyo ng desisyon mo. Kaya mo yan, Anton. Pinili mo yan, di ba? Panindigan mo. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang kanyang libro at tsaa. Saka tumayo. Iniwan niya si Anton na nakatayo sa gitna ng hardin, mag-isa at wasak. Ang distansyang inilagay ni Tessa sa pagitan nila ay tila isang pader na kasing taas ng langit. Samantala, sa loob ng bahay, mabilis na pumasok si Stella sa bodega at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinodial ang isang numero. Kailangan ko ng pera. Ngayon na. Pabulong niyang sigaw sa telepono habang tinitignan ng pinto kung may nakikinig. Hindi na ako makatagal dito. Ang matandang iyon. Alam na ang lahat. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Basta kailangan ko ng pera para makaalis dito. Isang boses mula sa kabilang linya ang sumagot. Isang boses na puno ng pananakot. Huwag kang mag-utos sa akin, Stella. Tandaan mo, hawak ko ang lihim mo tungkol kay Leo. Kung hindi mo maibibigay ang huling hulog ngayong linggo, ako mismo ang pupunta sa bahay na yan para ibunyag kung sino talaga ang ama ng batang yan. Nabitawan ni Stella ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kutsyon. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Kung malalaman ni Anton na hindi siya ang ama ni Leo, mawawala ang huling alas niya upang manatili sa bahay na ito. Sa labas ng pinto, nakatayo si Lola Carmen. Narinig niya ang bahagi ng pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pagkabigla. Isang lihim na mas matindi pa sa pangangaliwa ang hawak ni Stella at alam ni Lola Carmen na ito na ang magiging huling mitya upang tuluyang mapalayas ang lason sa kanilang buhay. Ang gabi ay paparating at sa loob ng tahimik na bahay, ang bawat hininga ay tila isang countdown para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng natitirang ilusyon. Sino ang tunay na ama ni Leo? At hanggang kailan kayang tiisin ni Anton ang bigat ng katotohanang unti-unti na siyang binabaon sa limot? Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at kapayapaan. Ngayon ay tila bumibigat at sumisikip para kay Anton. Nakatayo siya sa gitna ng sala, balisa, at nanginginig ang mga kamay habang pilit na kinakalkal ang kanyang mga bulsa at ang mga singit ng sofa. Nawawala ang huling 3,000 piso sa kanyang pitaka. Ang perang itinira niya para sa panggastos ni Leo sa susunod na 3 araw. Stella, nakita mo ba ang pera sa pitaka ko? Iniwan ko lang yun dito kaninang madaling araw. Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagod. Lumabas si Stella mula sa bodega. Suot ang isang bagong pares ng mamahaling salamin sa mata at tila abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ano bang sinasabi mo, Anton? Bakit mo ako tinatanong? Baka naman naiwan mo sa opisina o nahulog mo kung saan. Huwag mo akong pagbintangan dahil lang sa maliit na halaga. Maliit na halaga? Stella, iyon na lang ang pera ko.
Halos wala na tayong makain. Tapos sasabihin mong maliit na halaga. Muling bulyaw ni Anton, ngunit ang kanyang sigaw ay tila tumatalbog lang sa pader ng kawalang pakialam ni Stella. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahang pumasok si Tessa sa loob ng kanyang silid. Hindi siya nakikialam sa gulo sa labas, ngunit may isang bagay siyang kailangang tingnan. Nilapitan niya ang kanyang antigong cabinet na gawa sa Nara at binuksan ang isang maliit na katagong drawer. Doon nakalagay ang isang pulang pelos na kahon, ang naglalaman ng isang maningning na kwintas na perlas, isang heirloom na ipinamana pa sa kanya ng kanyang lola. Nang buksan ni Tessa ang kahon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kwintas ay wala na. Ang tanging natira ay ang bakante at malamig na telang pilus. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Tessa. Ang kwintas na yon ay hindi lamang basta alahas. Iyon ang simbolo ng kanyang dangal, ng kanyang pamilya, at ng tanging bagay na hindi niya kailanman naisip na mawawala sa kanya. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang laptop. Ilang linggo na ang nakalilipas dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng ilang maliliit na kagamitan sa bahay. Nagpalagay siya ng isang maliit at nakatagong kamera sa loob ng kanyang kwarto. Sa isang mahinang tunog ng pagpindot sa keyboard, lumabas ang mga nakuhang footage. Pinanood ni Tessa ang video ng walang kurap. Nakita niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto noong nakaraang gabi habang siya ay nasa butik. Pumasok si Stella. Nakita ni Tessa sa screen ang mukha ng babaeng itinuring niyang bisita. Ang mga mata ni Stella ay nagniningning sa kasakiman habang pilit na pinipihit ang lock ng kanyang cabinet gamit ang isang hairpin. Nang mabuksan ang drawer at makita ang perlas, isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Mabilis nitong isinilid ang kwintas sa kanyang bulsa bago nagmamadaling lumabas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa. Ang magnanakaw sa loob ng bahay, bulong niya sa kanyang sarili. Isinara niya ang laptop at dahan-dahang tumayo. May plano na siya. Nang sumapit ang hapunan, naghanda si Tessa ng isang marangyang salo-salo. Naglabas siya ng mamahaling alak at nagluto ng mga pagkaing tila pang fiesta. Ang mesa ay puno ng mga masasarap na ulam, ngunit ang atmosfera ay tila bibitayin sa bigat ng katahimikan. Dumating si Stella, bitbit ang isang bagong designer bag na kulay ginto. Ang kanyang kilos ay tila isang reyna, na tila nakakalimutan ng kanyang kalagayan bilang isang taong nakikitira lang. Naupo siya sa hapagkainan ng may kasamang yabang, habang si Anton ay nananatiling nakayuko, tila hiyang-hiya sa sarili at sa sitwasyon. Ang dami namang pagkain ngayon, Tessa. May selebrasyon ba? O baka naman nakakuha ka ng malaking bonus kaya nagpapakitang gilas ka? Panunuyan ni Stella habang sinusuri ang ulam. Dahan-dahang nagsalin ng alak si Tessa sa kanyang baso. Ang marahang pagdaloy ng likido ay ang tanging tunog na maririnig sa silid. Tumingin siya kay Stella, isang tingin na tila humihiwa sa bawat kasinungalingan ng babae. Wala namang espesyal, Stella. Gusto ko lang iparamdam sa inyo na sa bahay na ito, ang lahat ay may hangganan. At ang bawat bagay na kinukuha ng walang paalam ay laging may katumbas na kabayaran. Makahulog ang wika ni Tessa bago uminom ng alak. Napahinto si Stella sa pagkain. Anong ibig mong sabihin? Ang ganda ng bago mong bag, Stella. Bagay na bagay sa'yo. Mukhang mamahalin. Pagpapatuloy ni Tessa habang nakatitig sa designer bag na nakasabit sa likuran ng silya ni Stella. Sa pagkakaalam ko, wala nang pera si Anton. Kanino mo kaya nakuha ang pambili niyan? O baka naman, may nakita kang kayamanan sa loob ng bahay na ito na akala mo ay walang nagmamay-ari. Tessa, anong pinagsasabi mo? Singit ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng kaba.
Inilapag ni Tessa ang kanyang baso sa lamesa. Anton, nawawala ang heirloom necklace ko. Ang perlas na ibinigay sa akin ni Lola. At alam niyo ba kung ano ang nakita ko sa kamera sa loob ng kwarto ko? Ang mukha ni Stella ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kutsarang hawak niya ay nahulog sa pinggan, lumikha ng isang matinis na tunog na tila isang hudyat ng pagsabog. Teka, Tessa! Hindi ako! Huwag mo akong pagbintangan! Nauutal na sabi ni Stella, pilit na itinatago ang kanyang bag sa ilalim ng lamesa. Hindi kita pinagbibintangan, Stella. Sinasabi ko lang ang totoo. Malamig na tugon ni Tessa habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone at inilalagay sa gitna ng lamesa, handang ipakita ang video. Binili mo ba ang bag na, yan gamit ang perlas ko, Stella? O ibinayad mo ang halaga niyan sa taong tumatawag sa'yo at nananakot tungkol sa tunay na ama ni Leo? Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Anton, habang ang hininga ni Stella ay tila tumigil. Ang mitya ay tuluyan ng naubos, at ang pagsabog ay hindi na maiiwasan. Anong tungkol sa ama ni Leo? Mahinang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang taong unti-unti nang nawawalan ng hininga. Tumayo si Tessa. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang magnanakaw ay hindi lang kumukuha ng gamit, Anton. Kumukuha rin sila ng buhay at katotohanan. At ngayong gabi, ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin ay babawiin ko ng may kasamang interes. Ang hapagkainan na dapat sana ay lugar ng pagsasalo-salo ay naging isang silid ng paglilitis. Ang bawat salitang binitiwan ni Tessa ay tila mga saksak na tumatagos sa balat ni na Anton at Stella. Ang tanong tungkol sa tunay na ama ni Leo ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na nagpabingi sa lahat. Anton, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako dahil gusto niya tayong paghiwalayin. Gusto niyang bawiin ka mula sa akin. Sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na sumisira sa katahimikan. Tumayo siya. Itinuturo si Tessa na para bang ito ang nagkasala. Oo, kinuha ko ang kwintas. Pero ginawa ko lang yon dahil wala kang maibigay sa amin. Dahil pinapabayaan mo kami ni Leo. Dahil pinagmumukha mo akong pulubi sa harap ng asawa mo. Ang bawat salita ni Stella ay isang desperadong pagtatangka na ilihis ang usapan. Ngunit hindi na ito umubra kay Anton. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Pilit na pinoproseso ang huling salita ni Tessa. Ang tunay na ama ni Leo. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi iyan ang issue, Stella. Ang issue ay kung bakit ka nagsinungaling sa akin sa loob ng 6 na taon. Mahinang sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay walang laman. Tila isang bulong mula sa isang taong naubusan na ng kaluluwa. Hindi ako nagsinungaling. Anak mo si Leo. Anak mo siya. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang inilapag ni Tessa ang kanyang iPad sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng salamin na tumama sa marmol ay tila isang hatol na iginawad na. Sa isang mahinang pagpindot, umilaw ang screen at ipinakita ang video footage ng pagnanakaw ni Stella. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang malaking bato. Nakita ng lahat, ni Anton, ni Lola Carmen na kararating lang, at maging ng batang si Leo na nakasilip mula sa pinto ng kusina. Ang bawat kilos ni Stella, ang kanyang pagiging maingat, ang kanyang ngiti ng tagumpay, at ang kanyang kawalang hiyaan habang isinisilid ang perlas sa kanyang bulsa. Walang sino man ang nakapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na hininga ng bawat isa. Ang mukha ni Anton ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Stella, hindi na bilang isang babaeng minahal niya, kundi bilang isang magnanakaw, isang sinungaling, isang estrangherang sumira
sa kanyang buhay. Stella! Bulong ni Anton, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pangingiapoy. Bakit mo ginawa ito? Dahil kailangan ko ng pera, Anton. Dahil may naniningil-hingil sa akin. Dahil may mga utang akong kailangang bayaran. Sumabog na si Stella. Ang kanyang mga pekeng luha ay tuluyan ng natuyo. Pinalitan ng isang mukha na puno ng puot. At ano bang pakialam mo kung hindi ikaw ang ama ni Leo? Inalagaan mo naman siya, di ba? Minahal mo naman siya. Hindi ba't iyon ang mahalaga? Ang pag-ibig na ibinigay mo? Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kamay ni Anton ay dumapo sa lamesa. Isang malakas na sampal na nagpayanig sa lahat ng pinggan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Pag-ibig? Huwag mong gamitin ang salitang yan, Stella. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pagmamahal ko para sa bata. Ginamit mo ang awa ko para makuha ang lahat ng gusto mo. Sinira mo ang pamilya ko para sa pera. Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. 6 na taon. 6 na taon kong minahal ang isang batang hindi pala sa akin habang ikaw ay tumatawa sa likuran ko. 6 na taon kong sinaktan ang asawa ko para sa isang kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa iyo, Anton. Hindi mo ako minahal, Stella. Minahal mo ang pera na akala mo ay makukuha mo sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Lola Carmen. May hawak siyang isang maliit na sobre. Anton, anak, sapat na. Heto ang ebidensya. Binuksan ni Anton ang sobre. Sa loob nito ay ang birth certificate ni Leo. Ang pangalan ng ama ay blanco. Ngunit sa likod nito ay may sulat kamay na kasunduan sa pagitan ni Stella at ng isang lalaking nagngangalang Marco, ang tunay na ama ni Leo. Ang kasunduan ay nagsasabing ibibigay ni Stella ang bata kay Marco kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Gumuho ang mundo ni Anton. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Tessa ay para sa isang malaking panloloko. Ang babaeng akala niya ay kailangan ng kanyang tulong ay isa palang demonyong nagtatago sa balat ng isang anghel. Nang makita ni Stella ang papel sa kamay ni Anton, alam niyang tapos na ang laro. Ang kanyang mukha ay naging desperado. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng huling alas na maaari niyang gamitin. At nakita niya ito, si Leo, na nakatayo sa may pinto, umiiyak at takot na takot. Mabilis na tumakbo si Stella at hinila ang braso ng bata. Huwag kayong lalapit. Kung aalis ako sa bahay na ito, isasama ko si Leo. Hindi niyo na siya makikita kahit kailan. Magdudusa ka, Anton. Hahanapin mo ang anak mo habang buhay. Ang banta ni Stella ay tila isang huling patak ng lason na gusto niyang iwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Leo ay mahigpit na mahigpit. Mama, masakit po. Umiiyak na, sabi ni Leo habang pilit na kumakawala. Ang eksena ay naging isang bangungot. Ang hapagkainang puno ng pagkain ay naging isang saksi sa pagbagsak ng isang pamilya at sa paglalantad ng mga pinakatagong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Tessa. Walang emosyon sa kanyang mukha. Pinanood niya ang pagbagsak ng mundong binuo ni na Anton at Stella. Ang paghihiganti niya ay hindi na kailangan ng sigaw o sampal. Ang katotohanan mismo ang naging pinakamabigat na parusa para sa kanila. Ang tanong na lang ay, sino ang magliligtas sa inosenteng bata na nasa gitna ng apoy? Ang pag-iyak ni Leo ay tila isang matinis na alarma na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkabigla. Ang bata, na dapat sana ay protektado, ay naging isang kasangkapan sa desperasyon ng kanyang sariling ina. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Stella sa braso ni Leo ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi isang malalim na sugat sa kaluluwa ng isang batang walang kamuwang-muwang.
Bitawan mo ang bata, Stella! Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya pa kailanman naramdaman. Hindi! Kung aalis ako, kasama ko siya. Dugot laman ko siya. Kaya may karapatan ako sa kanya. Ganti ni Stella habang pilit na hinihila ang bata papalayo. Ngunit bago pa man makakilos si Anton, isang anino ang mabilis na gumalaw. Si Tessa, na kanina pa tahimik na nakatayo, ay lumakad ng may determinasyon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang emosyon, ngayon ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ng lahat. Ang apoy ng isang babaeng handang protektahan ang isang inosente. Sinabi kong bitawan mo ang bata. Ang boses ni Tessa ay hindi pa sigaw, ngunit may bigat ito na tila isang utos mula sa isang reyna. Lumapit siya. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Huwag kang makialam dito, Tessa. Labas ka dito. Paano ako magiging labas dito, Stella? Kung ang lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng bahay ko. At ang batang iyan, kahit hindi ko kadugo, ay kumain ng bigas na ako ang bumili at natulog sa ilalim ng bubong na ako ang nagpatayo. Kaya karapatan kong protektahan siya mula sa isang halimaw na tulad mo, matigas na sabi ni Tessa. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Tessa ang kamay ni Stella at pilit itong tinanggal sa braso ni Leo. Ang lakas ni Tessa ay nagpagulat kay Stella. Ito ay lakas na hindi galing sa pisikal na anyo, kundi sa isang pusong pagod, ng masaktan at handa ng lumaban. Wala kang karapatan sa batang ito, Stella. Ang isang ina ay hindi ginagawang panangga ang kanyang anak. Ang isang ina ay hindi ipinagpapalit ang kanyang anak sa pera. Ang isang ina ay hindi kailanman sasaktan ang kanyang sariling dugo at laman. Pagpapatuloy ni Tessa habang dahan-dahang hinihila si Leo sa kanyang likuran. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Leo ang tunay na kanlungan. Mabilis siyang kumapit sa binti ni Tessa. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot at ang kanyang muka ay ibinaon sa tela ng damit ni Tessa. Nang makita ni Anton ang eksena, ang batang akala niya'y sa kanya ay mas pinipili ang proteksyon ng babaeng kanyang sinaktan. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Ito na ang huling sampal ng katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit at hinarangan ang daan ni Stella. Lumayas ka. Ang boses ni Anton ay mahina, ngunit puno ng pinal na desisyon. Lumayas ka sa bahay na ito at huwag ka nang babalik kahit kailan. Huwag mong isama si Leo. Hindi mo siya deserve. Nawalan na ng lahat si Stella. Ang pera, ang lalaki. At ngayon, pati na ang bata na dapat sana ay kanyang huling alas. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong puot. Tiningnan niya silang lahat. Si Tessa na may dignidad, si Anton na puno ng pagsisisi, at si Lola Carmen na may matagumpay na tingin. Mga demonyo kayo, pagsisisihan niyo ito. Isusumpa ko kayong lahat. Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin. At ikaw, Anton, tandaan mo ito. Mamatay kang nag-iisa. At ikaw naman, Tessa, huwag kang magmalinis. Akala mo ba babalikan ka niya? Isang malaking pagkakamali. Pagkatapos niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lason, mabilis na kinuha ni Stella ang kanyang bag at tumakbo palabas ng bahay. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan kanina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Leo. Dahan-dahang lumuhod si Tessa at niyakap ang bata. Ang yakap na yon ay hindi lamang para kay Leo, kundi para na rin sa kanyang sarili. Isang yakap ng pagpapalaya mula sa galit. Shh! Tahan na, Leo. Ligtas ka na. Hindi ka na niya sasaktan. Bulong ni Tessa habang hinahaplos ang likod ng bata. Nakatayo si Anton sa di kalayuan. Pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina.
Ang babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit ay siya ngayong nagbibigay ng kalinga sa isang batang simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Dahan-dahan, lumuhod si Anton sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik ngunit matinding pag-iyak. Tessa, ang kanyang boses ay tila isang basag na dasal, isang pagsusumamo na puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi tumingin si Tessa sa kanya. Ang kanyang buong atensyon ay nanatili kay Leo. Ang pagpapatawad ay hindi pa dumarating. Ang kailangan muna niyang gawin ay ang alisin ang lason na kumalat sa loob ng kanyang tahanan at ang pagalingin ang sugat ng isang inosenteng bata. Ang gabi ay natapos sa isang nakakabinging katahimikan. Si Stella ay wala na, ngunit ang mga anino ng kanyang kasinungalingan ay mananatili sa loob ng mga pader ng bahay na yon ng matagal na panahon. At sa gitna ng mga aninong iyon, isang bagong katanungan ang nabuo. Paano mo bubuuin muli ang isang bagay na tuluyan ng nawasak? Ang mga araw na sumunod sa paglisan ni Stella ay tila mga aninong dumaan sa loob ng bahay. Wala na ang sigawan, wala na ang tensyon, ngunit ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang alaala ng sakit, ng kasinungalingan, at ng isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Si Leo, sa ilalim ng pag-aaruga ni Tessa at Lola Carmen, ay unti-unting nagbabalik sa kanyang pagiging bata. Ngumingiti na siya, naglalaro, at ang kanyang mga mata ay hindi na laging puno ng takot. Ngunit si Anton, sa kabilang banda, ay tila isang multo na naglalakad sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang mga gabi ay puno ng mga bangungot, at ang kanyang mga araw ay puno ng isang nakakabinging pagsisisi. Sinubukan niyang bumawi kay Tessa sa mga paraang alam niya. Nagluluto siya ng agahan kahit hindi siya marunong. Pinipilit niyang ayusin ang hardin kahit hindi naman sira. Inihahanda niya ang kape ni Tessa tuwing umaga. Eksakto sa paraang gusto nito. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila tumatalbog lang sa isang pader ng yelo. Si Tessa ay nananatiling magalang, ngunit malamig. Tinatanggap niya ang kape, ngunit hindi siya ngumingiti. Kinakain niya ang niluto ni Anton, ngunit hindi siya nagsasabi ng salamat. Ang kanyang pakikitungo kay Anton ay naging profesional, tila isang kasambahay na nakikitungo sa kanyang amo, isang masakit na kabaligtaran ng kanilang nakaraan. Isang gabi, habang si Tessa ay abala sa kanyang laptop, nakita ni Anton ang isang lumang damit ni Tessa na nakapatong sa silya. Ito ang damit na suot ni Tessa noong una silang mag-date. Dahan-dahan niyang kinuha ito at dinala sa ironing board. Sa isang kilos na tila salamin ng nakaraan, sinimulan niyang plansahin ang damit. Ngunit habang hinahaplos ng mainit na plansa ang tela, ang mga alaala ay bumalik sa kanya. Naalala niya ang nangiti ni Tessa noong gabing iyon. Naalala niya ang mga pangarap na binuo nila. At naalala niya kung paano niya sinira ang lahat ng iyon para sa isang kasinungalingan. Isang mainit na likido ang pumatak sa tela. Hindi ito galing sa plansa, kundi sa kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, umiyak si Anton nang walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang pagsisising huli na. Alam niyang hindi sapat ang mga gawa. Kailangan niyang sabihin ang lahat ng nasa kanyang puso. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Tessa, umupo si Anton sa kanilang lumang study table. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Tessa, mahal ko. Panimula niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala ng halaga ang mga salitang ito. Pero kailangan kong sabihin, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa bawat luha na pumatak mula sa iyong mga mata dahil sa aking katangahan.
Patawarin mo ako sa bawat gabing hindi ka nakatulog dahil sa aking kasinungalingan. Naging bulag ako, Tessa. Nabulag ako sa isang ilusyon na akala ko ay pag-ibig at sa proseso, nawala ko ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Ikaw ang naging liwanag ko nung nalulunod ako sa dilim, pero mas pinili ko ang kinang ng maling tao. Ikaw ang nagbuo ng tahanan natin at ako rin ang sumira rito. Sa bawat araw na wala ka, doon ko lang naunawaan na ikaw ang tunay na kulay ng buhay ko at ako mismo ang dahilan kung bakit ito naglaho. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon dahil alam kong hindi ko ito deserve. Ang tanging hinihiling ko ay ang iyong kapatawaran para kahit papaano makahinga ako muli. Mahal na mahal kita, Tessa. Noon, ngayon, at magpakailanman. Nagmamahal, Anton. Nang gabing iyon, maingat niyang inilagay ang sulat sa ibabaw ng una ni Tessa. Naghintay siya sa sala, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila isang bombang sasabog anumang oras. Pumasok si Tessa sa kanyang kwarto, pagod mula sa maghapong trabaho. Nakita niya ang sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa. Sa bawat salita na kanyang nababasa, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagaganap. Ang mga salita ni Anton ay totoo. Ramdam niya ang bawat pagsisisi, ang bawat sakit. Ngunit ang mga salitang ito ay dumating ng huli na. Ang mga ito ay parang isang band-aid na idinidikit sa isang sugat na malalim na at nag-iwan na ng peklat. Pagkatapos niyang basahin, hindi niya itinapon ang sulat. Dahan-dahan niya itong itiniklop at inilagay sa loob ng isang maliit na kahon kung saan nakatago ang mga luma nilang litrato, isang kahon ng mga alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero ang tumatawag. "Hello, attorney?" Sagot ni Tessa sa isang mahinang boses. "Yes, natanggap ko na ang mga dokumento. Handa na ako. Bukas ng umaga, pirmahan na natin." Sa labas ng kwarto, si Anton ay nananatiling naghihintay. Ang bawat minuto ay tila isang taon. Nang bumukas ang pinto, mabilis siyang tumayo. Lumabas si Tessa, hawak ang sulat na kanyang isinulat. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Isang tingin na puno ng isang nakakatakot na kalmado. Ang pag-asa ay sumilay sa puso ni Anton. Naghihintay siya ng isang salita, isang yakap, isang senyales na mayroon pa silang babalikan. Ngunit ang katahimikan ni Tessa ay isang sagot na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang itiniklop ang sulat at inilagay sa bulsa ng kanyang damit. At sa mga sandaling iyon, alam ni Anton na ang gabi ay hindi pa tapos. Ang pinakamabigat na hatol ay hindi pa naibibigay. Ang alikabok ng pagsisisi ay kumalat na sa buong bahay at sa gitna nito, isang desisyon ang nabuo na. Isang desisyon na tuluyan ng magbabago sa kanilang mga buhay. Nakatayo silang dalawa sa gitna ng sala, sa mismong lugar kung saan minsan ay binuo nila ang kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, ang espasyo sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na imposibleng tawirin. Hawak ni Tessa ang sulat ni Anton, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon na inaasahan ng lalaki. "Tessa, please, sabihin mo sa akin, may pag-asa pa ba?" Basag ni Anton sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila isang kandilang malapit ng maubos. "Alam kong nasaktan kita. Alam kong sinira ko ang lahat. Pero handa akong gawin ang lahat para maibalik lang ang dati. Handa akong maging alipin mo habang buhay. Handa akong lumuhod sa harap mo araw-araw para lang patawarin mo ako." Ang bawat salita ni Anton ay puno ng desperasyon at pagsusumamo. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, umaasang makakita ng kahit kaunting awa sa mukha ni Tessa. "Tessa,
Ikaw ang buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Ipinapangako ko, magbabago ako para sa'yo, para sa atin. Pagpapatuloy niya, habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Tessa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, dahan-dahang iniatras ni Tessa ang kanyang kamay. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Anton. Anton, nabasa ko ang sulat mo. Panimula ni Tessa. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na tila isang malaking bato. Ramdam ko ang bawat salita at naniniwala ako na totoo ang pagsisisi mo. Pero ang tanong, para kanino ka humihingi ng tawad? Para sa akin? O para sa sarili mo dahil hindi mo na kaya ang sakit ng pag-iisa? Para sa'yo, Tessa. Para sa'yo. Mabilis na sagot ni Anton. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Talaga ba, Anton? O baka naman ngayon mo lang ako kailangan dahil wala na si Stella? Dahil nakita mo na kung gaano kahirap ang buhay nang walang sumasalo sa'yo? Dahil natatakot kang mag-isa? Ang bawat tanong ni Tessa ay tila isang kutsilyong humihiwa sa pinakatatagong motibo ni Anton. Natigilan siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa mga sinabi ni Tessa. Ang pag-ibig, Anton, ay hindi isang bagay na inilalabas lang kapag wala ka ng ibang pagpipilian. Pagpapatuloy ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang pag-ibig ay isang desisyon na panindigan ng isang tao kahit sa pinakamadilim na sandali. Pero anong ginawa mo? Sa unang pagsubok, bumitaw ka. Sa unang tukso, nagpadala ka. Iniwan mo ako sa dilim para sundan ng isang peking liwanag. Sa mga sandaling iyon, hindi na napigilan ni Anton ang kanyang sarili. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tuluyan ng bumagsak sa kanya. Lumuhod siya sa harap ni Tessa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit nito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang malakas at hindi mapigilang pag-iyak. Patawarin mo ako, Tessa. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong iwan. Pakiusap. Ang kanyang mga salita ay tila isang basag na dasal, nawawala sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang eksena ay napakasakit. Ang isang lalaking dati ay puno ng yabang at kumpiyansa ay ngayon nakaluhod, wasak, at nagmamakaawa sa babaeng minsan niyang binaliwala. Dahan-dahang lumuhod si Tessa upang magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga daliri na kanina'y umiiwas ay ngayon dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Anton at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kilos na yon ay nagbigay ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa puso ni Anton. Tumingin siya kay Tessa, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Pinapatawad na kita, Anton. Bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng isang malalim na kalungkutan. Pinapatawad kita, hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko. Dahil pagod na akong magdala ng galit sa puso ko. Dahil gusto ko nang maging malaya. Ang mga salita ni Tessa ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Anton. Salamat, Tessa. Salamat. Ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Magsisimula tayo ulit? Tumingin si Tessa sa mga mata ni Anton. Ang pagmamahal ay naroon pa rin, ngunit ito ay pagmamahal na para na lamang sa isang alaala, hindi na para sa isang hinaharap. Dahan-dahan siyang umiling. Anton, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglaya. Pinalalaya na kita sa kasalanan mo sa akin at pinalalaya ko na rin ang sarili ko mula sa sakit na idinulot mo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Tessa ang isang sobrang kulay kape, ang sobrang galing sa kanyang abogado. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang desisyon ay buo na. Pero ang pagpapatawad
ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Pag-uulit niya habang dahan-dahang inilalagay ang sobre sa nanginginig na kamay ni Anton. Ang pag-asa sa mukha ni Anton ay unti-unting napalitan ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Tessa, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nararamdaman ang bigat at kapal ng papel sa loob ng sobre. Ang hatol ay naibigay na. At sa mga sandaling iyon, alam ni Anton na ang sobreng hawak niya ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ang katapusan ng kanilang mundo. Ito ang presyo ng kanyang pagkakamali. Ang bigat ng sobre sa kamay ni Anton ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Tessa, puno ng pagtanggi at takot, na tila sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa kanya ay mapipigilan niya ang katotohanang nakapaloob sa papel na yon. Tessa, ano ito? Mahinang tanong niya. Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam na niya ang sagot. Buksan mo, Anton, para matapos na ang lahat. Sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit pinal. Tumayo siya, isang kilos, na tila naglalagay muli ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Anton habang dahan-dahan niyang pinupunit ang sobre. Ang bawat pilas sa papel ay tila isang pilas sa kanyang kaluluwa. Nang mailabas niya ang mga dokumento sa loob, ang kanyang hininga ay tuluyang tumigil. Annulment papers. Nakalagay sa itaas ng papel ang kanilang mga pangalan, ang petsa ng kanilang kasal, at ang lahat ng detalye ng kanilang 10 taong pagsasama. At sa pinakaibaba, sa linya para sa petitioner, ay ang malinis at matatag na pirma ni Tessa. Hindi, bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan. Hindi, Tessa. Hindi mo pwedeng gawin ito. Nagkamali ako, oo. Inaamin ko ang lahat. Pero hindi ba't sapat na ang pagmamakaawa ko? Hindi ba't sapat na ang pagsisisi ko? Pakiusap, huwag mong itapon ang 10 taon natin. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Inabot niya ang kamay ni Tessa, ngunit muli, umiwas ito. Anton, ang 10 taon na yon ay matagal mo nang itinapon noong pinili mo si Stella. Sagot ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. Ngunit hindi niya ito hinayaang pumatak. Hindi ito parusa, Anton. Ito ay kalayaan. Kalayaan para sa akin na magsimula muli. At kalayaan para sa iyo na itama ang mga pagkakamali mo nang hindi nakatali sa akin. Ayokong maging malaya, Tessa. Ang gusto ko ay ikaw lang. Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko pipirmahan yan. Kahit anong mangyari, hindi ko pipirmahan. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Lola Carmen mula sa kanyang silid. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, hindi para kay Tessa, kundi para sa kanyang sariling anak. Lumapit siya at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Anton. Anton, anak, pirmahan mo na, mahinang sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at awa. Nay, pati ba naman kayo? Kakampihan niyo siya? Hindi ko siya kinakampihan, Anton. Kinakampihan ko ang tama, sagot ni Lola Carmen. Tignan mo si Tessa. Tignan mo ang ginawa mo sa kanya. Ang babaeng dati ay puno ng buhay at ngiti. Ngayon ay kailangan pang maging matigas na parang bato para lang hindi gumuho. Kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo siyang maging masaya kahit hindi na sa piling mo. Ang pagpirma mo sa papel na yan, ang tanging paraan para maipakita mo sa kanya ang pagmamahal na natitira sa puso mo. Ang pagmamahal na nagpapalaya. Ang mga salita ni Lola Carmen ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Anton mula sa kanyang pagkakabulag. Tumingin siya kay Tessa. Nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ang mga peklat ng sakit na hindi nakikita,
at ang isang determinasyon na hindi na kailanman magagapi. Sa wakas, naintindihan niya. Ang pag-ibig ay hindi pagpilit. Ito ay pag-unawa. Dahan-dahan, kinuha ni Lola Carmen ang isang ballpen mula sa ibabaw ng lamesa at iniabot ito kay Anton. Nanginginig ang kamay ni Anton habang inaabot ang panulat. Bawat sandali ay tila isang walang hanggan. Sa ilalim ng tahimik na pagmamasid ni Tessa at Lola Carmen, dahan-dahang inilapat ni Anton ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng kanyang pagpirma ay tila isang huling hininga, isang huling tibok ng puso. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkatalo, sa kanyang pagkakamali, at sa kanyang huling akto ng pagmamahal. Nang matapos siya, binitawan niya ang ballpen. Ang tunog nito na tumama sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, hindi na mapigilan, dumadaloy sa kanyang mukha at pumapatak sa pirma niyang nababasa ng luha. Ang tinta ay bahagyang kumalat, tila isang simbolo ng isang pusong tuluyan ng dumugo. Tapos na. Ang 10 taon ay natapos sa isang piraso ng papel at sa isang basang pirma. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang mga dokumento. Hindi siya nagsalita. Walang salamat, walang paalam. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, isang maliit na boses ang pumigil sa kanya. "Tita Tessa, aalis ka na po?" Napatigil si Tessa. Lumingon siya at nakita si Leo na nakatayo sa may hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakita ng bata ang lahat. Narinig niya ang lahat. At sa mga sandaling iyon, alam ni Tessa na may isa pa siyang laban na kailangang tapusin. Ang laban para sa kapayapaan ng isang inosenteng bata. Ang tanong ni Leo ay tila isang malakas na alingaw-ngaw na pumuno sa bawat sulok ng tahimik na bahay. Napatigil si Tessa sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga paa ay tila biglang bumigat. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang maliit na mukha ng bata, puno ng isang takot na hindi nararapat para sa kanyang edad. Ang takot na muling maiwan. Binitawan ni Tessa ang hawak na mga dokumento sa isang mesita at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Leo upang maging magkapantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng katatagan, ay biglang lumambot. "Leo, hindi ako aalis ng basta-basta," mahinang sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng isang lambing na nakalaan lamang para sa bata. "Kailangan ko lang lumipat sa ibang bahay, pero hindi ibig sabihin noon ay iiwan na kita." "Pero, hindi na po ba kayo babalik dito?" tanong ni Leo. Ang kanyang labi ay nanginginig habang pinipigilan ang pag-iyak. Kinuha ni Tessa ang maliliit na kamay ng bata at mahigpit itong hinawakan. "Makinig ka, Leo. Minsan ang mga matatanda ay kailangang maghiwalay para hindi na sila laging mag-away at masaktan. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi magbabago yon. Dadalawin kita, tatawagan kita. At kapag kailangan mo ako, isang tawag mo lang, darating ako. Pangako yan." Isang malaking butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Leo. Mabilis siyang yumakap ng mahigpit kay Tessa. Ang kanyang maliliit na braso ay nakapulupot sa leeg nito na tila ayaw nang bumitaw. "Mamimiss po kita, Tita Tessa." "Mamimiss din kita, Leo," sagot ni Tessa habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit na idinulot ni Anton at Stella ay pansamantalang naglaho. Ang tanging naramdaman niya ay ang purong pagmamahal para sa isang batang naging biktima ng kanilang mga pagkakamali. Nakatayo si Anton sa di kalayuan, isang tahimik na saksi sa eksena. Ang bawat salita ni Tessa, ang bawat haplos niya kay Leo ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakita niya ang kadakilaan ng babaeng kanyang sinayang
Isang babaeng kahit sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak, ay inuuna pa rin ang kapakanan ng isang batang hindi naman sa kanya. Tumayo si Tessa at hinarap si Anton. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Anton, may iiwan ako para sa'yo. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Tessa ang isa pang sobre at iniabot ito kay Anton. Nang buksan ito ng lalaki, nakita niya ang mga dokumento para sa isang educational trust fund. Ang pangalan ng beneficiary, Leo. Sinimulan ko yan noong nakaraang buwan pa, paliwanag ni Tessa. Sagot na niya ng pag-aaral ni Leo mula elementarya hanggang kolehiyo. Siguraduhin mong makakatapos siya. Ito na lang ang huling pakiusap ko sa'yo. Nabitawan ni Anton ang mga papel. Napatingin siya kay Tessa nang may halong pagkamangha at matinding hiya. Tessa, bakit? Bakit mo ginagawa ito matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Dahil hindi kasalanan ni Leo ang mga pagkakamali natin, Anton, sagot ni Tessa. At dahil gusto kong siguraduhin na kahit anong mangyari sa'yo, meron siyang magandang kinabukasan, maging isang tunay kang ama sa kanya. Iyon na lang ang paraan para makabawi ka, hindi sa akin, kundi sa sarili mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod na si Tessa at tuluyan ng pumasok sa kanyang silid. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara, isang pinal na tunog na naghuhudyat ng pagtatapos ng kanilang 10 taong pagsasama. Ginugol ni Tessa ang sumunod na oras sa pag-iimpake. Ang bawat damit na kanyang itinutupi, ang bawat libro na kanyang isinisilid sa kahon, ay tila isang paglisan sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at desidido. Nang handa na ang lahat, hila-hila na niya ang kanyang maleta palabas ng silid. Sa sala, naghihintay sina Anton, Lola Carmen at Leo. Ang eksena ay tila isang libing, tahimik, malungkot at puno ng mga hindi masabing paalam. Lumapit si Tessa kay Lola Carmen at niyakap ito ng mahigpit. Nay, salamat po sa lahat. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, anak. Patawarin mo ang anak ko. Umiiyak na, sabi ng matanda. Huling nilapitan ni Tessa si Anton. Hindi sila nagyakap. Tanging isang tingin lang ang kanilang pinagsaluhan. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagmamahal at lahat ng paalam. Mag-iingat ka, Anton. Iyon na lang ang nasabi ni Tessa bago tuluyang tumalikod. Nang buksan niya ang pinto ng bahay, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit para kay Tessa, iyon ang pinakasariwang hangin na nalanghap niya sa loob ng 10 taon. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, hindi na lumingon pa. Mula sa bintana, pinanood ni Anton ang pag-alis ng sasakyan ni Tessa. Ang bawat metro na inilalayo nito ay tila 1 kilometro ng distansya sa kanyang puso. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang mga dokumento ng trust fund. Naiwan siya sa isang tahimik at malaking bahay, kasama ang isang batang hindi niya kadugo at ang isang pusong puno ng pagsisisi. Tumingin siya sa basurahan sa gilid at nakita niya roon ang sunog na suit na inihanda sana ni Tessa para sa kanilang anibersaryo. Ngayon niya lang naintindihan. Ang apoy na kanyang sinimulan ay hindi lamang sumunog sa isang piraso ng damit. Sinunog nito ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, at ang kanyang buong kinabukasan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng isang madilim at malamig na gabi. Para kay Tessa, ito ang simula ng isang bagong umaga. Para kay Anton, ito ang simula ng isang mahabang gabi na hindi niya alam kung kailan matatapos. Lumipas ang 1 taon. Ang mga sugat, bagamat hindi tuluyang naghilom, ay nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing paalala ng mga laban na napagtagumpayan. Ang hangin ay nagbago at kasama nito, ang takbo ng buhay ng mga taong minsan ay binalot ng dilim. Ang butik ni Tessa, na dati ay isang maliit na pangarap lamang, ay ngayon isa ng kilalang pangalan
sa industriya ng fashion. Ang kanyang mga disenyo ay lumalabas sa mga magazine at ang kanyang pangalan ay bukambibig ng mga taong mayayaman at sikat. Ngunit higit sa tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa kanyang mukha. Wala na ang anino ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong kumpiyansa at ang kanyang mga ngiti ay hindi na pilit, kundi tunay at nagmumula sa isang pusong payapa. Isang hapon, sa isang malaking pagtitipon para sa kaarawan ni Lola Carmen, ang dalawang mundong minsan ay nagbanggaan ay muling nagtagpo. Dumating si Tessa, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang matagumpay na babae, isang kaibigan, at isang anak, na hindi kailanman tinalikuran ng matanda. Tessa anak, ang ganda-ganda mo. Bati ni Lola Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang niyayakap ng mahigpit si Tessa. Mas lalo kang gumaganda, ngayong malaya ka na. Salamat po, Nay, at happy birthday po ulit. Nakangiting sagot ni Tessa. Ang kanilang relasyon ay hindi nagbago. Sa katunayan, mas lalo pa itong tumibay. Si Lola Carmen ang naging sandalan ni Tessa sa mga panahong pinakamadilim at si Tessa naman ang nagbigay ng bagong sigla sa buhay ng matanda. Habang nagkakamustahan sila, isang pamilyar na boses ang narinig ni Tessa mula sa kanyang likuran. Happy birthday, Nay! Lumingon si Tessa at nakita si Anton. Kasama niya si Leo. Ang pagbabago kay Anton ay kapansin-pansin. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang tahimik na pagpapakumbaba. Ang kanyang mga mata ay tila mas may edad, puno ng mga aral na natutunan sa mahirap na paraan. Hindi na siya ang lalaking makisig na naghahabol sa mga luho. Siya ngayon ay isang simpleng ama na ang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang anak. Anton, bati ni Tessa. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang galit. Tessa, kumusta ka na? Tanong ni Anton. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You look happy. I am. Simpleng sagot ni Tessa. Ang kanilang pag-uusap ay magalang, ngunit may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na binuo ng nakaraan na hindi na kailanman magigiba. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Leo si Tessa. Ang mukha ng bata ay biglang nagliwanag. Mabilis siyang tumakbo at yumakap sa binti ni Tessa. Tita Tessa! Tita Tessa! Look po, I got a star sa school. Masayang sabi ni Leo habang ipinapakita ang isang papel na may malaking pulang bituin. Lumuhod si Tessa at niyakap ang bata. Wow! Ang galing-galing naman ni Leo. I'm so proud of you. Pinanood ni Anton ang eksena mula sa malayo. Ang kanyang puso ay napuno ng isang halo-halong emosyon. Isang matamis na sakit. Masaya siyang makita na masaya si Tessa. Masaya siyang makita na mahal pa rin ni Tessa si Leo. Ngunit sa bawat ngiti ni Tessa, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang babaeng nasa harap niya na nagpapalaki sa isang batang hindi sa kanya ay ang obra maestrang binaliwala niya. Isang kayamanang itinapon niya para sa isang piraso ng pekeng ginto. Nang magtama muli ang kanilang mga mata, nakita ni Anton sa mga mata ni Tessa ang kapatawaran, ngunit hindi ang pagbabalik. Nakita niya ang isang babaeng buo na, isang babaeng hindi na kailangan ng sinuman para kumpletuhin siya. Dahan-dahang lumapit si Anton. Tessa, salamat. Mahina niyang sabi. Para saan? Para sa lahat. Para sa pagpapatawad. Para sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang tunay na ama. At para sa pagpapakita sa akin kung gaano kalaki ang nawala sa akin. You deserve all the happiness in the world. Ngumiti si Tessa, isang ngiting puno ng pasasalamat at pagtanggap. You too, Anton. You deserve to be happy with Leo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na yon, nagpaalam si Tessa upang kausapin ang kanyang mga kaibigan sa kabilang dulo ng hardin.
Naiwan si Anton sa lilim. Pinagmamasdan ng kanyang dating asawa. Pinanood niya itong tumawa, makipagkwentuhan, at magningning. Siya ang araw at si Anton ay ang anino na naiwan. Hindi na siya umasa, hindi na siya nasaktan. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagtanggap. Ang kanilang kwento ay tapos na. Ngunit sa pagtatapos na yon, isang bagong simula ang nabuo para sa kanilang dalawa. Isang simula na magkahiwalay, ngunit parehong patungo sa kapayapaan. Ang huling sulyap ni Anton kay Tessa ay puno ng isang tahimik na paalam, isang paalam sa nakaraan, at isang pagtanggap sa isang kinabukasan kung saan ang kanyang tanging papel ay ang maging isang mabuting ama para kay Leo at isang tahimik na tagahanga ng babaeng minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Ang mga pahina ng aklat ay dahan-dahang nagsasara, ngunit ang mga huling salita ay nananatili, bumubulong sa hangin, nag-iiwan ng isang aral na hindi malilimutan. Ang kwento ni Tessa at Anton ay hindi nagtapos sa isang masayang pagsasama, kundi sa isang mas makatotohanang kapayapaan, isang kapayapaan na matatagpuan sa magkahiwalay na landas. Isang umaga, sa kanyang bagong apartment na may malaking bintanang nakaharap sa sumisikat na araw, nakaupo si Tessa sa kanyang balkonahe. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paggising ng siyudad. Dito, sa katahimikan ng kanyang bagong simula, sinagot niya ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang puso.